Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagpanayam sa mga ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman tungo sa liwanag, ay makakapiling natin ngayon si Brother Yusuf de Dios, na isa sa mga masigasig na kapatid natin na tumutulong sa pagsasagawa natin ng mga gawain sa da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa iyo, brother. Waalaikumsalam, brother. Inshallah. So, Brother Yusuf, dito sa ating programa, katulad ng mga nasubaybayan nyo na ng mga nakaraang mga episode, ay binibigyan natin ng pagkakataon na maipahayag ng ilan sa mga napili nating mga kapatid ang kanilang kasaysayan ng kanilang pagyakap sa Islam. Sure. Noong hindi pa kayo Muslim, Brother Yusuf, ano ba ang relihiyon ninyo? Kami ay saradong Katoliko. So noong nagkaisip kayo, Katoliko na ang relihiyon talaga ng pamilya ninyo? Yes. Hindi ba kayo lumipat sa ibang relihiyon bago pa kayo nag-Muslim? Wala. Katoliko lang talaga kami. Katoliko lang talaga. At Brother Yusuf, saan ba kayo dito sa Pilipinas lumaki at namuhay noon? Ako ay pinanganak sa Samar. Lumaki ako sa Tondo at nagpamilya. Ngayon ay nakatira na ako sa Malabon. Inshallah. So noong mga panahon na hindi pa kayo Muslim, noong mga panahon na kayo ay nag-aaral pa at nagkatrabaho na, ano ang pananaw ninyo sa Islam? Ano yung mga impormasyon na dumarating sa inyo ukol sa relihiyon na ito? Sa totoo lang, nung panahon ako ay hindi pa Muslim, ako ay nasa Katolikong relihiyon. Noon pa man ay ano na ang aking pananaw sa relihiyon ng Katoliko. Hindi ako naniniwala sa mga itinuturo nila. Kaya nung ako ay mapunta sa Saudi Arabia, doon ko nakita ang umaayon sa aking paniniwala. So, kumbaga, nung bago pa kayo dumating ng Saudi Arabia, wala kayong alam talaga tungkol sa Islam? Totally, wala akong alam sa Islam talaga. Totally. Wala kayong nakilalang Muslim noon? Wala kayong nabasang libro? Hindi, ganito. Ang naka-apekto sa akin sa pag-Muslim din ay ang mga kaklase kong Muslim sa Adamson University. Kasi ako ay nag-aaral sa Adamson University at doon ay tinuturo ang theology. 4 na semester yon at doon, ang aral nila ay tiwalag sa pangunawa ko sa relihiyon. Kaya lang, kailangan ko sagutin kung ano ang ayon sa tinuturo doon sa Biblia dahil hindi naman ako papasa kung hindi ko sasagutin na ayon sa laman ng Biblia. Pero ang aking pangunawa ay totally different doon sa katuroan ng Bible. Pero may mga kaklase ako at kaibigan mga Muslim na nag-ano sa akin kung ano ang kagandahan sa Islam. So nakakausap na nila kayo noon tungkol sa Islam. Pero noong mga Pero hindi panahon naman talaga dawa. Hindi siya dawa, kumbaga parang exchange lang ng mga ideas. Lang, kasi nga sila mga kaibigan ko at kaklase ko sa engineering nung high school, na college kami. Kaya nung mag-Saudi ako, doon ko nakita na yun ang umaayon sa pangunawa ko sa reliyon, kaya nag-Muslim ako sa Saudi Arabia. Mashallah. So, Brother Yusuf, hindi ba banggit ninyo kanina na meron kayong pananaw ukol sa reliyon na hindi kayo talaga umaayon sa katuruan ng simbahang Katoliko? Tama. At kabilang dito yung mga pagsamba sa rebulto. Noong mga panahon na yun, nakausap ninyo yung mga Muslim. Hindi ba ninyo napag-usapan yung tungkol sa doktrina? At hindi ba ninyo nakita na nahawig sa Islam? Doon pa lang sa panahon na yun, nung kolehiyo kayo, na nahawig sa Islam yung pananaw ninyo sa relihiyon? Noong college na ako, kung anong tinuturo sa Bible namin sa theology, iba ang pumapasok sa utak ko tungkol dyan sa Trinity na yan. Kasi ako, niniwala ako sa iisang Diyos. May kaibigan nila ako, mga born again, tinuturuan nila ako na ganito, kailan sumamba ka kay Jesus. Hindi ako niniwala na si Jesus ay Diyos sa panahon na yon. Kaya sinasabi ko naman sa kaibigan ko rin na born again, naniniwala ako sa nag-iisang Diyos. Pero hindi ko tinuturing na Diyos si Jesus. Pero itong mga kaklase nyong Muslim, hindi ba ninyo napag-usapan yung tungkol sa doktrina? Kung sino ang sinasamba sa Islam at ano ang pananaw ng mga Muslim ukol sa Diyos? Wala silang nabanggit na... Nung college kami,
hindi namin tinatalakay ang ano eh, hindi kami nag-uusap ng tungkol sa religion eh. Iniiwasan namin yun, basta kami magkakaibigan lang. Pero iniiwasan namin niya, ikaw Muslim ka, hindi namin pinag-uusapan yan. Basta ang pinag-uusapan lang namin, magkaibigan kami, nag-aaral kami doon. Tapos sila naman, sinasabi sa akin kung anong kagandahan ng Islam. Yung kagandahan lang ng Islam. Kumbaga, yung pagdating sa mga tradisyon, pero hindi kayo nagiging malalim sa mga Hindi kami nagdidig ng ano talaga. Kasi nga sa akin, ang hindi na sinasabi sa akin, ang paniniwala ko nasa Islam. Ako na ang tumuklas nung nasa Saudi Arabia ako na ito pala ang relihiyon na gusto ko. Pero kaya Brad Yusuf, halimbawa man na itong mga kaklase ninyo noong college ay nagdaawa sa inyo at napalalim ang inyong usapan pagdating sa relihiyon. Baka noong pa, nung college pa lang kami, Muslim na ako. Masyaallah. At Ustad Yusuf nga, ang susunod nating katanungan ukol nga dito sa ano natin, interview. Yung pagdating na ninyo sa Saudi Arabia. Sa pagdating ninyo doon, anong naging impression ninyo sa mga Muslim? Kasi obviously, maganda na yung naging relasyon ninyo doon sa mga klase nyo, mga Muslim ng college kayo. Alhamdulillah, nung dumating ako ng Saudi Arabia, nakasama ko doon mga Egyptians. No, engineers, tapos mga workers namin, Egyptians. Sa job site namin, tao ko mga Egyptians, saka mga Indiano. Wala kaming problema sa relihiyon doon. Kasi nga, sila, tinuturo nila sa akin ng Islam. Tinuturo nila sa akin paano magdasal sa Islam, yung Al-Fatiha, tinuturo nila sa akin. Ako naman is very, accommodating ako sa religion. So, natutuwa sila sa akin na kausapin nila ako sa about yung paano magdasal. Kaya nga, bago ako nag-Muslim, alam ko na paano nire-recite ang Fatiha. Marami na kayong alam kumbaga tungkol sa Islam. Yung Al-Fatiha lang. Yung Al-Fatiha pa lang. Kaya, bago man ako nag-Muslim pa, marunong na ako magdasal. At ang nakakatuwa pa, kasi nga, isa pa rin nakaakit sa akin sa Islam, nung nasa Saudi Arabia ako, napansin ko doon na, every time ng sala, yung wakto na ba, di ba? O sa ng sala, sinasara yung opisina. Lahat kami tumitigil ng trabaho, bumababa ko kaya doon sa kitchen. Nakikita ko na nagsasala sila, lahat, di ba? Maalis yung mga Egyptians, pupunta sa salahan. One time, yung isang kaibigan kong sekretary siya, Egyptian siya, si Sawi, ang pangalan niya Sawi. Sabi sa akin, Mr. Myong, kasi Myong ang palayaw ko sa, kasi pangalan ko Remigio eh. Mr. Myong, join with us going to masjid. Sabi ko, no, I don't know how to pray. No, just follow us in our pray, then it will do. So, I go with them. So, sumama Masaya naman, Sumunod lang ako, nagsasala sila, sumusunod din ako paano magsala. At ano yung damdamin ninyo habang ginagaya nyo sila sa kanilang I feel happy. Masaya ako na paano sila magsala. Masaya ako. Pero doon sa mga panahon na yun, may mga bagay ba kayo na na-realize? Na ito, sabi ko, ito ang tama reliyon para sa akin. Nag-iisa lang ang Diyos, sabi ko gano'n. So, at the time ng Ramadan, pumunta ako ng Bata. Tapos nakita ko doon na isang Pilipino na Muslim din, naging kaibigan ko siya. Tinanong ko siya, sabi ko, kabayan, paano ba mag-Muslim? Sabi niya sa akin, kabayan, pumunta ka dyan sa masjid ng Bata. Ang nagmamahala dyan, si, Pilipino, si Ahmad Javier. Not Ahmad Javier, si, Ahmad Jibril Salas. Siya eh, kalimutan ko lang apelyido niya, pero Muhammad ang pangalan niya. So, napumunta ako doon. Muhammad de la Peña. De la Peña is one of the, mga daya doon eh. Sinabi niya sa akin na, sige bro, sandali lang yan. Sabi niya. Hindi, ayun, binigyan niya ako ng mga babasahin. Si Kulagi pa noon ng, doon yung head. Manager. Yan, nung mabasa ko na yung mga apat na yata yon about yung mga 5 nila kayo pillars, ng booklet mga booklets. niya. Binasa ko yun. Sabi niya sa akin ni Kulagi, pabasahin mo muna siya ng leaflets and then i-interviewin ko siya after ng yun. After ko magbasa, pinunta ko na si Ahmad. Sabi ko, De la Peña, Mama De la Peña. Mama De la Peña. Sabi ko, bro, ayos na ako. Handa na ako Tinanong na ako ni Kulagi. Yan, tinanong niya ako, ilan ang pillars lang, sino ang Diyos mo, sino si Jesus, mga ganun ang tanong niya sa akin. Siyagot ko naman siya na maayos din. Mashallah. Nagsihada ako kay si Kulagi. Mashallah, alhamdulillah. At alhamdulillah, nandito na tayo nga sa bahagi ng kasaysayan ng buhay ni
Ustad Yusuf nga doon sa punto mismo ng pagpasok niya sa pananampalatayang Islam. At matapos ang maiksi natin paalala, inshallah, ay itutuloy natin ang kapanapanabik na bahagi ng kwento na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yujlis hatta yusallaya raka'atain." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ang isa sa inyo ay papasok sa masjid, ay marapat na hindi siya umupo hanggat hindi siya nakakapagsala ng 2 raka'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sa pagpapatuloy natin sa panayam natin kay Ustad Yusuf de Dios at umaatikabong eksena na ito sa kanyang pagmumuslim nga. Ustad Yusuf, balikan natin yung panahon na binabasa ninyo yung pamphlet. Ito yung araw mismo na binigay sa inyo yung pamphlet, di ba? Sa buwan ng Ramadan yun. Sa buwan ng Ramadan. At ito, binasa nyo siya nung nasa bahay na kayo, nung nakauwi na kayo. Doon mismo Doon mismo sa tent. sa mosque ng Sa Bata. mosque. Wala pa yung tent ng Batha noon. Nung Wala panahon yun doon. na yun. Ano ba ang taon ito? 1991? 1991. 94. 1994. Mashallah. At noong mga panahon na yun, talagang binasa nyo kagad yung mga aklat Binasa na ko nung gabi na yun, binasa ko yung mga pamphlet. So, nung habang binubuklat ninyo, yung mga pahina ng mga babasahin na yun, ano ang naglalaro sa isip nyo? Nung binabasa ko yun, minimemorize ko lang kasi alam ko, interviewin ako ni Sheikh lagi. Ano doon, yung 5 pillars ng Islam, ano yung about Allah, ganyan. So, minimemorize ko yun. Pero hindi ba nung panahon na yun, talagang may gusto na kayo na mag-Muslim? Talaga nung decided na ako na Hinahanda mag-embrace nyo lang ng yung Islam. sarili ninyo. Sa interview na yun. Sa interview, inshallah. At kailan kayo bumalik noon sa kanila upang Hindi, Muslim na? nung araw din na yun. Bumalik Pumunta ako, na- nagshahada ako kay Sheikh lagi. Hindi na yun. lumipas ang araw, talagang Hindi. yung ding araw na yun, mashallah. At mula nang dumating kayo sa Saudi Arabia, mga ilang buwan bago itong pag-Muslim nyo? Ay, bali 94. Ay, within the year. Bago matapos yung Taon na 94 na yun. Nag-Muslim Buwan din ng kayo Ramadan, agad. pumunta na nga ako. Mashallah. At sa mga nakita ninyo at mga nabasa ninyo ukol sa Islam, ano yung masasabi ninyo pinakamalaking factor na nagtulak sa inyo o naghikayat sa inyo na mag-Muslim? Ang naghikayat talaga sa akin doon na mag-Muslim ay yung 5 oras na pagsasala doon sa... 5 beses na pagsala. Oo, Nakita kasi mo nga, maganda. nakita ko na tuwing magsasala na, yung mga Muslim brothers natin doon, nagtatakbuhan sila papunta roon sa mosque. Ang mosque doon, katapat lang namin. Di, yun nga, nainganyo ako sumama. At naramdaman ko na masarap pala magsala. Kaya yun, nag-Muslim na ako. Mashallah. At Ustad Yusuf, nabalitaan namin na kayo daw ay naging stroke survivor at nagka-stroke Yes, kayo nung oo. nakaraan. So, ito yung nagganap matapos na kayo ay Muslim na nung ako Muslim nun. na kayo. Mm. So, sa palagay ninyo, sa paanong paraan masasabi ninyo na nakatulong ang pananampalataya ninyo bilang Muslim sa pagkakasurvive nyo sa sakit nito? Ang malaki nakatulong sa akin sa Islam, nung ako yung maestro, kaya ang pagiging Muslim ko, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako naninigarilyo, at hindi ako kumakain ng baboy. Yun ang malaking... Nasa palagay ninyo, kung hindi kayo Muslim, napalala pa. Malamang wala na ako ngayon. Mashallah. Mashallah. At isang katanungan pa natin, Ustad Yusuf nga, sa pagpapatuloy nga natin sa interview natin na ito. Ano ang pinagkaiba ni Remigio de Dios ngayon kay Yusuf de Dios? Malaki. Noong panahon na ako ay nasa kadiliman pa, nung ako pa ay si Remigio, ako ay naninigarilyo, umiinom, na malakas sa sugal, at mahilig ako sa babae. Ngayong ako ay isa ng Yusuf Abdullah Muhammad, wala na akong sigarilyo, wala na akong alak, at konti na lang ang babae. Lahat yun legal. Legal lahat yun. Mashallah. Kasi, alam ko naman ang katuruan sa Islam, pagdating sa babae, di ba? We can marry more than one, di ba? As long as kaya mo
physically and financially. Saka makatarungan tayo. Makatarungan tayo. Kung hindi rin lang, huwag na lang. Doon lang tayo sa isa, di ba? Inshallah. At Ustad Yusuf, ito ang sa pagtatapos ng ating maiksing panayam na ito sa inyo. Ano ang maibibigay ninyong mensahe sa mga katulad ninyo noon na maaring sa ngayon hindi sila mga Muslim, subalit hindi sila palagay sa relihiyon na kinaaniban nila ngayon na dahil nakikita nila na mali ang pagsamba sa mga rebulto at marapat lamang na tayo ay sumamba sa nag-iisang Diyos. Ang masasabi ko lang sa mga brothers na wala pa sa pananampalatayang Islam, o nandun pa sa makadiliman, magbasa sila ng Bible, unawain nila, at ano yung talaga, ano ang inuutos ng Bible sa nila. Ito ay sinasabi na pumasok kayo sa Islam. Sapagkat kung uunawain nila yun, si Jesus mismo nagsabi dyan kung talaga lang nilang uunawain na sumamba kayo sa nag-iisang Diyos. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos ay Islam. Diba? Kaya parang na sinabi ni Jesus na sumamba kayo sa nag-iisang Diyos. Pasok kayo sa Islam. Yun ang... At ito ay alala ko sa nila, upang magkaroon sila ng katiwasayan at katahimikan sa puso nila kung sila ay nasa Islam na. Kaya mga brothers, kung tanggap ninyo na iisa lamang ang Diyos at kaya ninyo itakwil ang mga nakaraan ninyong pagsamba sa kadiliman, pumasok kayo sa Islam upang magkaroon kayo ng katiwasayan. Mashallah. Jazakallahu khairan, Ustad. At alhamdulillah sa maiksi nating pakikipanayam kay Ustad Yusuf de Dios ay may mga bagay ako na na-realize. At unang-una dito ay tunay na ang tao nga ay isinilang sa fitra o ang natural niya na disposition na kumilala sa nag-iisang Diyos. At si Ustad Yusuf nga bagaman pinanganak siya sa isang katolikong pamilya, lumaki sa isang hindi Muslim na lipunan, nanatili siya na naniniwala na walang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah. At nanatili siya sa ganitong paninindigan sa kabila ng pagkakaroon ng mga hadlang, katulad nga ng pagkakaroon ng mga subject sa universidad na nagtuturo ng mga ligaw na katuruan na bagaman hindi niya pinaniniwalaan ay napipilitan siya na pag-aralan dahil sa ito ay ipinipilit sa kanya na pag-aralan na kung di niya sasagutin ng tama ang mga katanungan daw nang ayon sa tinuturo ng ligaw na relihiyon na iyon ay hindi siya papasa sa kanyang pinag-aaralan. At gayon din, isa pa sa bagay na nais ko na tumatak sa puso at isip ng mga taga-subaybay natin mga Muslim, mga kapatid sa pananampalataya, marami sa ating mga kababayan, marami sa ating mga kapwa-tao ang nananatiling naghihintay na maratnan sila ng mensahe ng tunay na pananampalataya, ang Islam. Kaya kung magiging katulad tayo ng mga naging kaklase ni Ustad Yusuf noon na nababanggit nila ang Islam pero hindi naman sila hayagang nag-aanyaya at hindi nila ipinagbabawal ang shirk at ang kufur, ay tunay na hindi natin na iparating o maipararating ng maayos ang mensahe. Na katulad ng sinabi pa nga ni Ustad Yusuf kanina na parang nangihinayang siya na kung noon sana ay nabanggit na ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa Islam, sana ay noon pa siya naging Muslim. At dito natin tatapusin ang maiksi nating panayam kay Ustad Yusuf. Jazakumullahu khairan, Ustad. At abangan po ninyo ang susunod pa natin mga episodes at ang iba pang mga kapanapanabik na mga kasaysayan na mga ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.